Hello, so ito yung reading natin for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, please do hit the subscribe button na ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Wait lang guys, ayusin ko. By the way, ako si Madam P. And follow mo rin ako sa Facebook, Madam P. Pag di mo ma-search yun, hashtag Madam P TV. Kasi maraming lalabas na page. So, hashtag Madam P TV, yan yung i-search mo. And doon ka rin pwedeng mag-inquire ng personal reading. Marami akong, poser. Malalaman mo kung nasa tamang Facebook page ka kapag nakakonect sa WhatsApp yung aming Facebook page at saka nakakonect sa mga YouTube namin. Malalaman mo yun kasi nakalagay naman yun doon sa Facebook page. Pag kinlik mo yung mga details, automatic mapupunta ka dito sa mga YouTube na hawak ko. Yan, kasi hindi pwedeng i-connect yung page basta-basta sa mga YouTube accounts eh. Anyway, let's start what we have here for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay, you do have here the Hierophant at saka the Death card. Scorpio, Taurus energy. Bottom of the deck is the Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Libra. I feel like yung iba sa inyo, nagkaroon ka ng learnings, may mga natutunan ka, may mga, with regards sa karmic lesson sa buhay mo, unti-unti mo na natatanggap at saka nare-realize mo, hindi naman yun yung magbibigay ng stability sa'yo eh, but rather, ikaw sa sarili mo, kumbaga ikaw yung mas nakikita natin mas magbibigay ng stability dun sa sarili mo. And itong mga taong ito na pwedeng minsan naging part ng buhay mo, I'm feeling like nandun na yung pagla-let go mo sa kanila. Maybe in the past, hindi mo sila nagagawang i-let go or parang nandun yung pag-hold on, paghihintay, pag titiwala sa connection, etc. You're just trusting the divine timing, etc. Pwedeng nagkakaroon ng ganun sa'yo in the past. Pero ngayon, na-realize mo, kaya ko naman maging stable sa sarili ko lang. Kaya ko naman maging happy sa sarili ko lang. So, hindi ko na parang i-expect pa itong person na to. So, may ganong energy sa'yo. Lalo na with the 6 of Wands. So, parang natututunan mo ng i-balance ngayon ang sarili mo. So, pagdating sa person na kakonect mo, sino to? Pagpasensya mo na nga pala yung aking view. Masyadong malapit yung aking kamay kasi wala po akong available na stand ngayon. Unfortunately, ito lang yung available. So, pagtsatsagaan po natin ito. So, ano yung main energy ng person na kakonect mo for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Person na kakonect mo for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. The King of Swords. Okay, King of Swords. The Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bottom of the deck, you do have here the Six of Swords. Gemini. Hindi pala ito. Sorry. Three of Wands. Ayan. Aries, Leo, Sagittarius energy. Dalawang beses lumabas yung number 3. Dito sa bottom of the deck, tsaka dito sa main energy niya. Itong person na to, well, I can see growth din sa kanya. Nagfo-focus siya dun sa growth sa buhay niya. Pwedeng may mga gusto siyang gawin na mas makakapag-improve sa kanya financially. So, may mga naiisip siya dito. More on growth. This could be a past person. Past person energy. Nandun yung nami-miss. I don't know, it feels like yung iba sa inyo, ang nami-miss niya has something to do with a child. So, kung may child na involved sa inyong dalawa, parang nami-miss niya yun. Maybe yung anak mo, if you do have a child already, or maybe kapatid mo, kung itong batang to ay napalapit dito sa taong to. So, nami-miss niya yun. Parang gano'n. Or gusto niya magkaroon ng updates or malaman yung tungkol dun sa child na yun. So, gano'n. Emotions, anong emotion ninyo sa isa't isa?
Six of Cups is here. Gusto ko yung energy mo kasi very balanced. Yan. The Magician, wow. Bottom of the deck is a Judgment. So, nagkaroon ka na nga ng awakening. At saka na-realize mo na, naku, lalo mo na akong papala dito sa person na to. Tingnan mo yung card mo, the Six of Cups. Tapos 2 beses nagpakita yung 6. Six of Pentacles naman dito sa bottom of the deck. And the Judgment is here. So, nagkaroon ka ng awakening regarding dito sa person na to. Yung Magician. Literal na Magician eh. Kumbaga, parang nagkaroon ka ng maturity. Kasi imagine a child, yung mga bata, 'di ba? Pag nakakita sila ng magikero, parang feeling la, "Oy, wow, ang galing. Paano niya nagagawa 'yon?" Or magic, sabi gano'n. May power siya, may power yung magikero. But then nagkaroon ka ng realization na, alam ko na 'yan, that's tricks. Alam ko na 'yan, ano 'yan, ganito, ganyan. So alam ko na kung paano ginagawa ng magician yung mga tricks niya, or kahit hindi mo alam, nandun na yung alam mo na yung yung magician ay talagang may mga trickery lang talaga siya kung paano niya nagagawa yung mga nagagawa niya. So, nandun yung parang, nagkaroon ka ng maturity pagdating sa emotions mo. And at the same time, mas na-balance mo na lang. Parang ganun. You're no longer interested, sabihin na natin ganun, dito sa person na to. Kasi nagkaroon ka na nga ng mga realizations, nagkaroon ka na ng awakening, 'di ba? Parang okay na, nakuha ko na yung mga lessons na dapat kong matutunan sa iyo. Okay na ako ngayon and I'm happy sa kung ano yung nararating ko sa buhay ko ngayon. Wala ka man, okay lang. That's your energy. 'Di ba? Okay na kasi eh. And then yung emotions ng person towards you, spirit guides, angel guides, please tell me. Emotions ng person na to towards you. King of Cups. The Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nandun yung takot dito sa person na to. Kaya parang nag-hide siya eh. Parang nagtatago or like hindi masyado nakikipag-connect, communicate. Natatakot siya. And the King of Cups, I can really see the love here. Pero towards the child kasi. Children. Ganun. Ganun. And, I feel like wala siyang masyadong mai-offer ngayon sa'yo or sa mga children na to. Kaya isa pa yon, natatakot or nahihiya din siya dun sa part na yon. Alam niyang hindi niya kayang ipakita or hindi niya kayang magpakita, makipag-communicate sa'yo kasi wala naman siya kayang patunayan. In the near future for the both of you. For the sign of Libra, Two of Wands is here. The World, wow. Gusto ko yung energy mo sa part na ito. The Seven of Pentacles is here. Five of Cups at the bottom of the deck. Two of Cups. The Star. And the Ace of Swords. Okay. So, the World na the Two of Wands, mas nakikita natin meron kang plano in the near future, some kind of completion, plano regarding some kind of thing na dapat or gusto mong i-end because you feel like dapat na talagang i-end itong bagay na to. And at the same time, yung iba sa inyo, may mga guide or angel guides na tutulong sa'yo in order for you na makayanan or magawa itong ending na ito. And then the Seven of Pentacles and the Star, the Ace of Swords. Dito sa side ng person mo, nakakita tayo dito ng may mga itatry siyang buuin, another pangarap. Alam mo, the problem with this person is parang non-stop yung pangarap niya. Laging pangarap lang. And it is because maybe masyado kasi siyang pabago-bago. Parang wala siyang set of direction. Okay, pinili niya to, tapos meron na naman siyang another pangarap. So, yung parang nangyari doon sa pangarap niya na hindi niya na na-achieve,
hindi pa nga niya na-a-achieve yung isa, meron na namang isa pa. So, nagiging ending, wala siyang talagang nagiging pinatutunguhan. And, yeah, so, parang ano nangyayari, ang pangarap niya, walang katapusan. Ang puro pangarap na lang. And, yeah. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Comment down below. Kung gusto mo magpabook ng reading, hashtag Madam PTV. Yan yung isearch mo sa Facebook page namin. Pwede ka mag-inquire. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Thank you very much. I love you all and bye-bye.